Sana maging aral ito para sa mga Talyanista at ensaymada. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Yung tipong pagka nagsalita kayo sa social media, feeling nyo, pinaniniwalaan at pinapakinggan kayo ng sambayan ng Pilipino. Dito ho sa larawan na to ni Mima, na kung saan parang ano ho ito, parang remembrance. Yung tribute post para dito kay Mima. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. 84.6 thousand lap reacts diyan sa post na yan. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Sana magsilbing aral na ito para sa mga Talyanista at ensaymada. Sinasabi nyo, kami dapat matauhan? Nakita nyo kung paano tinanggap ng sambayan ng Pilipino yung pagkakagurgur na yan nitong si Mima Alicia. Kagaya ho ng ating inaasahan, ikinabit na naman ho ang apelyidong Duterte sa pagkakagurgur nitong ali na to. Diba? Meron siyang issue sa ex niya, doon sa ex niya di umanong pulis. Meron siyang issue sa kanyang negosyo. Meron siyang issue sa pera na di umano dapat paghahati-hatian ng kanyang mga kasama, 5 million. Tapos meron silang tinutukoy na Boss B. Di natin kilala kung sino yung Boss B na yan. Basta marami na hong nagli-leak na conversation. Siguro galing ito doon sa cellphone na na-recover dito kay Mima Alicia na ngayon kumakalat sa mundo ng social media. Meron pa silang free travel. Meron nung silang parang merong conversation doon na lumabas yung kanyang passport at ito ho atang mga Talyanista and ensaymada vlogger na to meron ho silang free travel abroad. Parang ganun ba? Pero bago wala na yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, no? Para sa mga Talyanista at ensaymada, ayan si Mima Alicia. Pag kasi nagsalita ho itong mga to, akala nila, kung ano yung mga sinasabi nila, pinapaniwalaan ho ng sambayan ng Pilipino. Yun hong nasa utak nila, kung ano lumalabas sa bibig nila, nasiset nila yung naratibo sa social media. Hindi ho yun ang nangyayari base dito sa pagkakagurgur na to ni Mima Alicia. Heto ho ha, eto papakita ko sa inyo, ang isa sa mga di umanong dahilan kung bakit itinumba itong si Mima Alicia. Ito pag-usapan ho natin to. Ito. Ito yung mga conversation siguro galing ho sa cellphone ito na ni Mima Alicia kasi recover ho yan No, recover ho yan pagkatapos nangyari nung karumal-dumal na krimen na ginawa sa kanya ng kung sino man yung gumawa na yon. Hindi ho natin kilala at wala tayong alam dyan sa ganyan. Tayo ho dito sa PH Get Update hanggat maaari gusto ho natin. Walang mga ganitong crashing kaganapan, mapa-DDS, mapa-Talyanista and ensaymada. Ayaw natin ng mga ganitong karahasan. No? Ito, base dito sa kumakalat na conversation na to, na di umano galing sa cellphone nitong si Mima Alicia. 2M lang yung binigay. Yung parte mo na kay Boss B pa. Wala sa akin. Boss B. Sino is Boss Bangag? Boss Bong. Sino Boss B? Hindi ko kilala yung Boss B na yan. Ito. Tapos sumagot ho yung kachat niya. Talaga ba? Kausap ko now lang si Boss. Sa inyo daw iniabot. Kinukup nyo ba ako? Galit yung kausap nitong si ate nyo Mima. Ate nyo Mima Alicia. Galit yung kausap niya. Ito. Sumagot si ate mo Mima. Ang sabi niya, kung may parte ka sa 2M, di 5 na naghahati doon. Pang-4 lang na tao. Yun if tig 250k pambiro. Talagang, diba, 6 figure. 6 figure ho pinag-uusapan dito. 50,000, maliit yan. 75,000, maliit yan. 100,000, maliit yan. 150, maliit yan. 200, maliit yan. 250 milyon so pinag-uusapan dito sa mga Talyanista and ensaymada vlogger na to. Saan ang galing yung pera? Siyempre, doon sa mga mali-maleta sigurong i-deliver sa sa Forbes Park, di ba?
Diyan napunta yung tax na sambayanan. Pinupondohan ho nila yung mga Talyanista Ensaymada. Mantakin nyo ang laki ng pinapakawalang pera dito sa mga Talyanista Ensaymada na to. Tapos wala pa rin naniniwala sa kanila. Ang klase, di ba? Ito ho, talagang napakaduming maglaro ng Mima Alicia ho na yan. Sa totoo lang. Ang sumagot ho, itong nakakulay pink. Ito, kulay pink. Bahala ka nga. Alo, nagalit. Bahala ka nga. Ayaw niyang maniwala. Nasa kay Boss B pa eh. Ha? Maliit lang ang kalokan. Parang si Asyong Salonga nagsasabi, no? Sabi niya, maliit lang ang kalokan. Ako pa. Palin nyo. Nako, nagalit. Nagalit itong si Kuyang Kenima. Ayan ho, ang mga kumakalat ngayon. Nagkaonsihan. Nang onsi nga ba si Mima? Saan ba yun ang Pilipino makakasagot yan? Eto na. Eto na ho mga kababayan. Eto na yung tinutukoy ko na kung saan umiiyak si Mima. Depress ho si Mima. Diba? At ang tinuturo niyan dahilan sa kanyang pagka-depress yung kanyang ex. Hindi si VP Sara. Kasi ganito ho yan. Itong mga political vlogger na to dahil bayaran, meron ho silang dalawang persona, ika nga. Pagka nakaharap sila sa camera, hindi naman ho nila sinasabuso at sinasabuhay yung mga tayo nila sa politika. Nakuha nyo ba? Hindi kagaya sa atin. Sa loob at sa labas ng ating vlog, kung ano yung tayo natin, Duterte tayo. Di ba? Mga kababayan natin, DDS ho talaga sila. Diehard Duterte supporter. Hindi yung tao yung ideolohiya at yung pag-asang ipinakita ng mga Duterte. Okay? Kumbaga, ang pangalan lang ng ideolohiya at yung pag-asa na ipinakita, Duterte. Kaya DDS nga eh. Pero palitan mo ng ibang apelido yun at ipapakita yung kagaya ng ginawa ng mga Duterte, baka yun ang mapuntang apelido doon. Diba? Pero as of today, Duterte lang ho yung nakagawa nun. Kaya nga, diehard Duterte supporter. Yung Duterte, hindi tao, ideolohiya yun. At yung ideolohiya na yun, yung pag-asa na yun, nanggaling kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung ipinakita niya. Ngayon, inaasam-asam at pinananabikan ho nating makamtan, maranasan, yung mga ganong klaseng pulisya pagka nakabalik si VP Sara. Kaya para sa lahat ng kups na vlogger dyan, nako. Gusto ko nandiyan kayo. Ayoko may mangyaring masama sa inyo. Gusto ko nandiyan kayo pagka naging presidente si Sara Duterte. Ito si Mima. Game. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Ganda haba ng buhok ni Mima. Hindi, baka totoo naman talagang ginugulo siya ng ex niya, no? Ngayon, marami hong makulay ho ang buhay ni Mima Alicia. Hindi lang ho siya vlogger, hindi lang ho siya bayarang vlogger ni Marcos Jr., diba? Hindi lang ho siya nagbabay and sell ng motor ng kanyang kapartner ngayon. Marami ho siyang side dealings. Marami ho siyang tawag dito, marami ho siyang side hustle. Yung boyfriend niya daw di umano, ginugulo siya, pulis yan. Tapos, pag may nangyari sa kanya, sisisiin lang. Mga DDS, ganon. Siya sa totoo lang, dalawang beses tayo binanatin yan. Yan hong mga Talyanista Ensaymada na yan. Sila hong pinakahuli sa ating priority sa pang-araw-araw nating paggawa ng vlog. Pambira, buti nga, swerte kami Alicia, nataon yung pagkakaano mo, Biyernes. Pag nagkataon, Lunes to impeachment, wala na yung istorya mo. Hindi na yung mga concern di umano sa'yo, hindi na nakikita at napapanood yung pagmumukha mo sa social media. Sa bagay, bukas, linggo, Lunes, wala na, tapos na to. Tapos na tong issue na to. Kahit anong pihit pa ng mga Talyanista Ensaymada, pambira, pagka nag-conduct sila ng hearing sa Senado, sa pagkakagurgur na yan ni Mima Alicia, magrarally ako sa labas. Pambira, may nangyari doon sa mga estudyante, may nangyari dito sa mga motorcycle rider, walang investigasyon. Tapos nagurgur si Mima, mayroong investigasyon. Ano yan? Kabalbalan? Pambihira. Yung tipo, I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, hindi ko
O ginugulo pa daw ho siya ng ex niya. Ikaw naman kasi Mima eh. Oh. Siya, sobrang haba kasi ng buhok mo ating kaya ka ayaw tigilan ng ex mo. Punta tayo dito kay Prof. Malutikia. Game. Ito po ba ay nataon lang o itinaon? Ano ba? Halata na ba masyado, Prof? Talagang tinaon yan. Para yung kay Marcoleta eh. All of a sudden, nagkaroon ng... what are the chances na you will be arrested at the start of the impeachment? Ito, what are the chances that the former Senate President, whom they ousted illegally, will now be the subject of a investigation that something happened 7 years ago? So, makikita mo na talaga naghahanap kung ikaw ay kritiko ng administrasyon na meron kang bahid, yung bahid lang hindi pa dumi. Paano pag may nagkataon walang pumasok na minority senator tapos di na pumasok ang defense, magtutuloy-tuloy pa kaya yung impeachment ni VP Sara? Kasi kalokohan to eh. Lahat na lang gusto nilang ipakulong. Tinanggal si Marcoleta, tinanggal si Jingo Estrada. Di ba maalam sa batas yung mga yan eh. O paano pag nagkataon sabi sa defense, huwag na kayo pumasok, kalokohan yan. Kalokohan yung impeachment na yan. O hindi na nag-appear sa impeachment court ang defense. Hindi na nag-participate yung minority. Ano mangyayari sa impeachment? Tagilid ang impeachment to. Dapat mag-ingat sila dito sa nila na to, sa paggalaw nila na to. Di ba? Kahit kasi walang defense dyan, kahit magbotohan sila, kung 16 votes ang kailangan, hindi pa rin matatanggal si VP Sara. Kahit mag-monolog lahat ng senador, yung 13 senador, at sabihin nila, impeach si Sara, kung wala akong boto, wala ako talagang walang mangyayari dyan. Wala pang defense na dadalo. Ano gagawin ng impeachment court? Magro-ruling siya. Mag-ruling kayo. Magbotohan na kayo. Kung ano yung verdict nyo. Di ba? Yung gagawin. Sige, wala na rin naman defense. Base sa mga nailatag na, magbotohan na tayo. Kuha tayong 16 na boto. Paano wala 16 na boto? Naku, curious lang tayo. Paano pag umabot dun sa na yun? Dun sa punto na yun, no? Talagang pipilitin nila at pipilitin na magkaroon ng kwento at imbestigahan. Tsaka yung sinasabing bakit mo pa isa sa publiko ito, una sa lahat, inabsuelto na nila agad si Secretary Vince Dizon. So yung pagiging mabigat nito para banggitin talaga sa publiko na dapat imbestigahan, parang andun po ba or wala na kailangan talaga ibuyangyang doon at parang may involved kasi itong issue na ito na naging issue na ito dati pa, no, at nakaladkad yung pangalan ni Senador Alan Peter Cayetano. So kumbaga hindi mo talaga maihihiwalay yung pangalan ni Senador Alan Peter Cayetano sa 2019 SEA Games. Ito po yung nangyari na sa kasagsagan ng impeachment trial at sa nakatakda niyang pagwi-witness at nung mapitik siya dahil doon sa parang bad taste yung pag-request niya na baka pwede akong unahin na maging witness, Prof. Tama yun, no? Ang dapat maintindihan ng public, kaya siya naging chair niya dahil DFA secretary siya at ang treatment ng DFA noon na ito'y isang international event na kailangan ng DFA ang maging nagli-lead ng effort. Ngayon, yung ginagawa nila na i-release publicly, pwede ka naman mag-imbestiga na hindi mo sinasa publiko yung intent mo na iimbestigahan. Saan napunta na yung equal protection, no? Dapat yan, tahimik nilang ginagawa at kung investigative phase pa, para rin yan yung sinabi na mag-iimbestiga kami pero ilang buwan na dun sa mga kilalang mga involved sa flood control na minsan magpapile ng kaso, minsan nasa investigation phase pa. So makikita mo talaga weaponize ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno laban sa kritiko. Opo, kumbaga may sort of messaging dito na ito yung gagawin ko mag-ingat ka, parang yung chilling effect
Prof, parang ganito yung nagiging ito yung nagiging trend ngayon sa gobyerno na magpapalabas sila, magpe-press con sila, bibigay sila ng pahayag sa publiko, lalo na doon sa mga issue na halimbawa doon po sa pagkakaroon ng majority, doon sa pagpapalit ng liderato. Bigla na lang natin naririnig ng mga ganito o biglang galing sa pagiging hinog na, magpa-file na, tapos nung paglipat medyo naging hilaw na ulit. Parang ganito rin, Prof. Pero alam mo, yung dun sa lumipat, may sword of Damocles na nakahanga. Kasi nagsalita ngayon na hindi ibig sabihin na lumipat ka, wala na yung kaso mo. So kung hindi ka susunod, kung magiging independent-minded ka, wala, talagang kikikilin at talagang ilalagay ka sa lugar. Makikita mo yun, na-decimate na yung yung opposition sa Senado and yet tama dun si Senator Pia Cayetano, yung sinabi niyang, ako, I will stand for you. Anyone who is being harassed, I will stand for you. I was expecting a reaction, but the majority was very quiet. So makikita mo yung impact ng pangingialam ng Malacanang sa Senado. Idadagdag ko rin, Admar, makikita mo yung kumpas. Kunyari, mag-a-announce yung si Matibag, makikita mo, sasaluhin ng spokes. Tapos lalabas yung PR sa mainstream media. Tapos makikita mo, malaki ang buzz dahil yung kanilang troll na either offensive or defensive, talagang maglalabas at mag-share ng mga kwentong yan. So talagang may kumpas. At yung kumpas na yon, talagang makikita mo, kung hindi ka susunod, talagang iipiting ka. Opo, dito naman tayo sa impeachment po, lumalabas po sa inyong survey, pati sa ibang survey, na natiling mataas ang presidente na ngayon ay nasa impeachment trial na humaharap sa akusasyon ng betrayal of public trust. Parang hindi tumutugma, Prof. Alam mo, hindi naman kami nag-uusap yung mga survey firms, iba-iba yung methodology namin, pero makikita mo what the trend that sticks out is siya pa rin, si BP Sara pa rin ang most trusted, most approved. Paano yun? Hindi siya hindi pasok yung betrayal of public trust kasi kung betrayal of public trust, dapat negative yung kanya kasi wala nang tiwala yung publiko sa kanya base doon sa pinakauling net satisfaction rating niya, mataas. May tiwala. So wala siyang binitray na tiwala ng taong bayan. Yung tiwala ng taong bayan nasa kanya pa rin. Baka yung tiwala lang ng mga siraulo sa Malacanang ang binitray niya. Di ba? Tapos yung presidente na kung saan siya ang kumukumpas ng lahat ng ganito, makita mo talagang dumadaos-os. So, dapat siguro tingnan nila yung public opinion dahil 4 na taon nang talagang pinipiga si Vice Presidente Duterte at sila ang may hawak ng lahat ng makinarya. Whether police, whether NBI, whether ahensya ng gobyerno, talagang pag nagustuhan nila, sige. Pero makikita mo nga yung in reverse, ano yung opinion ng taong bayan. At doon lumalabas na makikita mo, despite of what is happening, hindi dumadaos-os ng malaki si Vice Presidente Duterte na ini-expect ng lahat because bugbog na nga, bababa na. Opo. Dito po sa impeachment ngayon ng pangalawang Pangulo, naging even na po ba yung at least ngayon makakapagbigay na ng pahayag ang depensa kumpara dati? Nakikita nyo, kasi dati talagang one-sided yung naririnig natin kasi pinili po ng pangalawang Pangulo na hindi humarap kasi parang meron ng conclusion talaga doon sa Kamara, sa investigasyon, tapos yet mataas pa rin yung kanyang rating, pinakamataas pa rin po. Ngayon na merong impeachment trial na nabibigyan na sila ng pagkakataon na makapagsalita, do you think na
makakabawi na ito kasi alam natin, tanggapin natin na meron talagang pagbaba din sa ano ng pangalawang pangulo along the way. Kumbaga may epekto din yung mga paninira sa kanya, though siya pa rin yung pinakamataas. Pero ngayon na pantay na, nakakapagbigay na ng pahayag ang depensa na panig sa pangalawang pangulo, naasahan niyo po ba na tataas itong kanya pong rating? Well, depende siguro kasi makikita mo ang prosecution talagang after every impeachment court hearing, sinasabayan nila ng press conference. At dun sa press conference, pag kinumpare mo yung nangyari sa hearing, magkaiba. Dun sa press conference, nagko-conclusion na sila. Wala pa namang conclusion sa trial. So, makikita mo yung paggamit ng propaganda sa press conference at yung ebidensya. Makikita natin sa charge number 4, wala ako sa pag-assess ko doon sa nangyari, doon sa digital forensic, hindi naman siya expert. So makikita mo, mali nga yung sinabi niya na galing sa Meta yung video. Hindi naman tama yun. Ang video ay nangyari sa Zoom, no? So anything na pag hinanap mo yung original, sa Zoom ka pumunta. Tama? Pangalawa, wala siyang personal knowledge dun sa nangyari, na tingnan lang niya. At nung in-interview niya yung mga randomly, yung mga naandun, 42 people were there, hindi consistent yung pagtatanong niya. Yun namang si Attorney Lotok, ang daming, ngayon lang ako nakakita na NBI na hindi masino sa typographical error. May typo error sa PINA, may typo error sa affidavit. Tapos nung tinanong siya, ang investigation lang niya kay BP. Hindi niya tiningnan yung allegedly yung tatlo. Wala namang complaint yung tatlo. So sa akin, ang suma total ko, napakahina ng dalawang witnesses. Ang problema, Admar, hindi naman yung sistema na pinagsang-ayunan ng dalawang parties, tatapusan muna si prosecution doon sa 4 bago papasok si defense ng kanilang evidence. So yung nagagawa lang, nagre-rebut lang sila, nagka-counter sila, pero hindi sila nag-offer pa ng evidence. Kaya yung kunyari dyan sa grave threat, ipopospone mo muna ang iyong judgment, matapos yung 4, tapos magpe-present si defense ng kanilang evidence or witness, no? Telling yung hindi pagtawag kay Yusek Lopez at saka dun sa Sergeant at Arms ng House, yung nagsabi kay Yusek Lopez na ililipat siya sa Women's Correctional. Nagtaka ako bakit inalaw nila ng withdrawal, no? Kasi si Yusek Lopez was a hostile witness. So hindi ka lang basta naglilista doon tapos only to say na dahil sa redundancy, surplusage, hindi na namin siya tatawagan. Hostile witness nga kaya nakakapagtaka. Pero ganun yung takbo, tapos biglang si Matibag, ako, ipupusta ko sa inyo, si Matibag, sasabihin niyan, may assassin. May kinontract na assassin, pero hindi niya masasabi dahil national security. So meron na, yun ang script nila. Ano yun? Propaganda. Propaganda. So, kung naghahanap tayo ng evidence at gusto natin maging patas sa issue ng grave threat, na ang grave threat naman ay hindi impeachable, mahina yung Article 4, no? Kaya tingnan natin, pag-usad nito, critical yung pinag-usapan na magdedebate sa Lunes tungkol dun sa BIR, sa SALN at sa AMLA, kasi yung kung ano man ang decision ng impeachment court, dun tatayo yung 3 charges pa na naiiwan. Opo, doon po sa pagbawi ng marami, parang 6 mahigit pa, na mga witness,
para po sa messaging po, negatibo ba yon sa lalo na sa panig ng prose? Kasi kung iisipin mo, napakahaba na nitong pinanggalingan nitong impeachment na ito, nanggaling pa ito doon sa Kamara, ang dami na nila. So kumbaga, dapat kung iisipin mo kung gano'n katagal, napaghandaan na nito, lalo na yung pagpili ng mga magiging testigo, tapos at the end, sasabihin mo lang na redundant. Hindi ba nila naisip yun along the way? Kung same lang din naman yung sasabihin or ipupunto nila, napakarami nilang mga abogado, o sadyang pang-bluff lang ito dahil para magmukha na, oy, napakaraming mga testigo laban sa pangalawang Pangulo? Ako ang tawag ko doon, propaganda eh. Biro mo mag-submit ka ng listahan, let's say ang total na listahan doon, 20, tapos aalisin mo yung dalawa lang ang narinig. At doon sa dalawa, paikot-ikot, no? So, ako, talagang pinopaganda nila. Tama ka doon sa sinabi mo, ba't hindi pinaghandaan ng tama, considering second time na ito. Makikita rin natin dyan doon sa issue ng SAL, NBIR at saka AMLA, ano ba talagang hinahanap nyo? Kasi tama rin naman ang defense nung sinabi na, oo, in-allege nyo yan, pero wala naman kayo naka-attach na evidence. So, fishing expedition ba itong gagawin? Parang ganun rin yun dun sa dun sa charge ng grave threat. Linista, tapos, ay okay na yan, na-prove na. Wala namang na-prove kasi yung dalawa, kung susumahin mo, walang personal knowledge eh. So kung wala kang personal knowledge at ginawa mong witness, mahina yung charge na grave threat. Considering na ang sabi nila, yun ang pinakamatibay at doon maluluhod si Vice Presidente Duterte. Alam mo, nakakatawa doon sa, kaya nila inunayaan. Kasi gusto nilang i-establish yung karakter ni Vice Presidente. Ano yung karakter? That she is not fit to hold office. So sa simula pa lang, yun kaagad ang linagay nila kasi mapapahiya si Vice Presidente. Ibiro mo, ako hindi ako nag-agree na dapat ipalabas yung video. Kasi every time mong nakikita, nare-remind ang tao dun sa nangyari, pero dahil hindi hindi kinuha yung kanilang hostile witness, hindi alam ng tao. Ano ba nangyari? Ba't ba nagalit si Vice? Kasi kung nag-appear doon si Yusek Lopez, malalaman, kaya pala nagalit dahil doon. Yo. Kasi ngayon lahat na ang conclusion, ay may Romanov pala, ay may ganito. Hindi naman yun ang punot dulo. No, may tinatawag sa law yung res mensa na ibig sabihin yung intent. Na-establish ba ng prosecution yung intent ni BP doon sa grave threat? Kasi kailangan natin lagyan ng konteksto. Kasi kung walang konteksto, ang dating sa tao, uy, hindi talaga pwede si BP maging presidente. Uy, hindi siya pwede talaga maging leader kasi tinan mo, mainitin ang ulo. Yun kaagad eh. So it tries to shape the impeachment process with that character-defining moment. Na sa prosecution, she cannot be a leader. Pero that conclusion was even made in the impeachment court. But that is not an impeachable offense. Yung bang karakter ng tao, impeachable? Hindi. Pero merong linya na sinabi na she is not fit for office. Her character shows that yung anger, yung gigil na gigil, di ba? Yung mere utterances. Sabi ko, wow, mere utterances is impeachable? Pero kung linagyan mo ng kwento, ano ba yung konteksto? Maiintindihan ng tao, kaya nagsalita ng ganun si BP. Opo. Galing, And galing magpaliwanag ni Prof. Malu. Approve. doon din sa impeachment trial kamakailan ay nabulgar din yung pagiging selective po, no? Same na video, same na pahayag ng Pangulo, pero yung isang part lang yung kanilang pinaniwalaan na sinasabing, bakit ka naniwala? Dahil doon sa pag-deliver. Pero same lang din naman yung klase ng pag-deliver niya nung nagkaroon siya ng aligasyon, lalo na sa issue ng corruption sa ilang mga opisyal ng gobyerno, pero hindi sila naniwala doon. Pwede ba yun, Prof?
Tapos ang sinabi pa ng witness, there's a pattern. Yung pupugutin ng ulo, there's a pattern. Of what? Of grave threat? Diba? Kaya sabi ko, masyadong propaganda ang ginawa. Patuloy na inuyurakan si Vice Presidente at patuloy nilang linalagay siya sa sitwasyon na kung ang huhusga lang naman itong dalawang ito. You can say that the character of the Vice President is such, but coming from these two people, maling-mali yun. Kaya sabi ko, parang hindi naman yata tama itong ginawa nitong dalawa kasi yung isa, walang personal knowledge, yung isa, mali-mali, so hindi mo alam which is which. So ano yung evidence doon? Yung evidence is the mere utterances and the pattern of behavior. Hindi naman siya psychologist to say that. So again, it boils down to the imagery of the Vice President being questioned because of her utterances. And that is character defining. Opo. Hindi naman, di ba? Hindi naman impeachable yung character. Tsaka yung kaibahan ng babala at banta po, Prof, na buksan na din doon. Sa tingin niyo po ba, babala lang ito or banta itong nabanggit ng pangalawang Pangulo? Kasi hindi nga, alam mo, nung in-splice nila at pinakita nila yung seven videos na lahat nagmumura. Diin na diin sa pagmumura. Ano yon? Proof yon na babala o ano yung isang sinabi mo? Banta. Banta. Wala ka nga makita dun eh. Kasi yung banta, it's a threat, conditional. Yung babala is a warning. So ang tanong, na-threaten ba yung tatlo? Nag-file ba yung tatlo ng kaso? Wala namang file na kaso. They took it upon themselves, si NBI, to file the case. So, di ba ang tinanong doon, sino nag-order sa inyo? Kasi they took it upon themselves eh. And then yet, after what has been done, nakita mo nakapending sa DOJ. So I think that case will be dependent on the acquittal. Once she is acquitted, that case will move. Hindi ko alam kung may time limit yung pagkakaso nila. Katulad rin nung kay Senator Cayetano, 7 years has lapsed. Yung ba walang, what do you call this? Hindi ba stop na ang Estado? Dahil tapos na yung period na kailangan kang mag-file ng kaso. Opo. Prof, pero nakita natin kasi hindi na yes po, Prof. Opo, kasi pumapangit yung signal. Okay. Prof, okay. Okay na po. Prof, dito po sa mga pangyayari, no, isama na natin yung mga previous pa sa pag-iimbestiga. Wala ba o andyan yung kamay ng Pangulo dito sa mga pangyayari laban sa pangalawang Pangulo? No mean bone. Pero after 4 years, ako, naniniwala ako, kasama siya sa pagpaplano. Kasi hindi naman pwedeng gumalaw ang mga ehensyang ganito kung hindi nag-order at hindi pinagplanuhan. Hindi mo masasabi na biglaan ito kasi 2 beses na nag-attempt Hindi mo rin masasabi na hindi ma-acquit si BP kasi kahit yung threshold gustong tanungin. So makikita natin at nakakatawa hindi ko alam kung sino nag-a-advise sa kanya. Kahit mo bawasan ng Senado ng membro, lalo na dun sa minority, 16 pa rin naman Kasi ang sinabi ng Constitution, klarado of all members. So hindi ko maintindihan bakit may tatayong senador at sasabihin hindi sila nag-agree dun sa presiding officer. No? So I guess that will be subject to Supreme Court petition if ever. Opo, huling topic na lamang po, Prof. Ito pong pagkondena ng Estados Unidos sa ICC. Ano po ang basa niyo po rito?
Well, ako'y natutuwa. Hindi ko alam kung seseryosohin nila yung warning to all our allies. Na extending any courtesy or extending any assistance to the ICC will be threatened and sanctioned by the United States. It's about time. Unang-una, kung yan papaboran ng Estados Unidos at sila lamang ang magbe-benefit, kawawa naman yung sinasabi ng North-South issue, no? Na yung maliliit na bansa lamang ang kanilang kayang tadyakan at hulihin, samantalang yung malalaking bansa, yung mga dambuhalang bansa at may hegemonic role sa global order natin, pwede silang ganyanin. Pero it's about time, no, na pag-usapan yan. It's about time na tama ba yung ginagawa ng ICC, kasi talagang pangingialam sa soberenidad ng bawat bansa. Opo, doon naman sa naging tugon ng Malacanang ukol dito, naging selective po ba sila kung ano yung makakabenepisyo sa administrasyon, ano yung hindi nakakabenepisyo? Kasi naalala ko, nung pumunta si Marcos Jr. doon sa Russia, na ungkat yung pwede ba tayong mag-angkat ng langis doon sa Russia, tapos sasabihin na maraming mga kinukonsidera. So, nakita natin na may involvement talaga yung Amerika doon kasi may conflict ang Russia tsaka sa Amerika, yung mga economic wars. Pero ito, may pahayag, bakit parang matamlay ang yung parang pagtugon mo rito? Kumbaga, nagiging selective. Mahilig ba sila sa pagiging selective, Prof? Sa tingin ko, may amnesia, hindi lang selective justice ang tao sa Malacanang. Kung papabor sa kanila, sasayaw sila. Kung hindi papabor sa kanila, medyo tatahimik sila. Ang problema lang nun, sarili nating kababayan, ang itinapon nila, basta gano'n na lamang. At makikita naman natin, ang daming traces dyan na sinasabi niya nung umpisa, I will not surrender the sovereignty of this country. Ayun na nga, dito na una tatapusin yung interview na yan itong si Prof. Malutigiyad dyan sa DZAR 1026 News YT channel. Punta ho kayo dyan, mag-subscribe kayo at dyan nyo ho maririnig, mapapanood ang mga napapanahong balita. Ay, mga mga News 5, mga ABS, GMA, wala kwenta ho yung mga network na yan. Pambira. Kung naghahanap kayo ng bias, nandun lahat ng bias. Pero naghahanap kayo ng mga makabuluhan at makatotohan ng balita. Diyan mo kayo. DZAR 1026 News. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.